Scarlett and Mian ay nakatakdang ikasal kay Prinsipe Kyle kahit bago pa sila ipanganak dahil sa kasunduan ng kanilang mga pamilya. Pero isang gabi sa marangyang sayawan, biglang gumuho ang lahat ng kanselahin ni Kyle ang kanilang engagement sa harap ng lahat. Sawang-sawa na raw siya kay Scarlett at gusto na niyang makasama ang side chick niyang si Teresa. Nabigla at napahiya si Scarlett sa gitna ng mga bisita, lalo na nang palakpakan pa ng mga tao si Kyle at Teresa habang ipinahayag ni Kyle na pakakasalan niya ito sa lalong madaling panahon. Hindi maintindihan ni Scarlett kung bakit tila pumapanig ang lahat sa lalaking walang hiya na basta na lang siyang iniwan. Pero hindi nagtagal, nalaman niya kung bakit. Pinuri ni Kyle si Teresa, sinasabing isa siyang mabait at matalinong babae, samantalang si Scarlett daw ay malamig, walang emosyon, at walang puso. Ipinagyabang pa niyang ang pag-aasawa kay Scarlett sa loob ng 17 taon ay pinakamalaking kahihiyan sa buhay niya, at sa wakas ay malaya na raw siya. Hindi basta umatras si Scarlett. Paalala niya kay Kyle, ang engagement nila ay pinagkasunduan ng kanilang mga magulang, kaya wala siyang karapatang kanselahin iyon ng mag-isa. Pero sagot ni Kyle, may dahilan siya, si Scarlett daw ay isang petty criminal na nanghaharas kay Teresa dahil sa selos. Biglang umakting biktima si Teresa habang inilahad ni Kyle ang mga kwento ng umano'y pambubuli ni Scarlett sa kanya sa academy. Tinawag itong kasinungalingan ni Scarlett dahil ngayong gabi lang niya unang nakita ng personal si Teresa, magkaiba pa nga sila ng klase. Pero halatang wala nang natitirang utak si Kyle, inakala pa niyang iniinsulto ni Scarlett si Teresa sa pagtukoy na ito ay mula sa normal class habang siya naman ay nasa elite class. Ikinwento pa ni Kyle na sinabi raw ni Teresa kung paano raw niya ito ikinulong sa banyo at itinulak sa hagdan. Tinawag niyang malupit at demonyitang babae si Scarlett. Doon na napuno si Scarlett. Sabi niya, wala na siyang pakialam sa mga paratang ni Kyle at pumapayag na rin siyang buwagin ang kanilang engagement. Pero may isang hiling siya bago tuluyang matapos ang lahat. Hindi pumayag agad si Kyle, ngunit kampante si Teresa sa panalo niya, kaya pinayuhan niyang pakinggan na lang si Scarlett para matapos na ang drama. Pinuri ni Kyle si Teresa sa kabaitan nito at tinanong si Scarlett kung ano ang huling kahilingan niya. Lumapit si Scarlett ng dahan-dahan, mahigpit ang kamao, at malamig na sinabi, ang huli kong hiling ay suntukin ka sa mukha. Napatras si Kyle, gulat na gulat. Nasiraan ka na ba ng ulo? Tanong niya. Pero hindi na siya sinagot ni Scarlett, sa halip, sinuntok niya si Teresa ng ubod ng linis at ganda ng porma na pati si Muhammad Ali ay siguradong mapapalakpak. Pero sa likod ng suntok na iyon, may mahabang kwento. Dahil mula pa pagkabata, mahilig na si Scarlett manuntok ng tao at halos kada 2 linggo. May bagong kawawang biktima ng kamao niya. Palagi siyang pinapangaralan ng kuya niyang si Leonardo tungkol sa pagiging marahas niya. Pero sabi ni Scarlett, ginagawa lang niya iyon para sa kabutihan ng lahat. Alam ni Leonardo na tinulungan ng kapatid ang isang karaniwang mamamayan laban sa isang anak mayamang abusado, pero hindi niya makalimutan ang itsura ni Scarlett noon, balot sa dugo. Pinayuhan niya ang kapatid na magbago na dahil malapit na siyang opisyal na tanggapin sa lipunan ng mga maharlika. Kailangan na raw niyang magpigil, huwag manuntok at kumilos na parang isang tunay na dalaga. Pero iyon ang pinakamahirap na pagsubok para kay Scarlett dahil doon niya unang nakilala ang nakakainis na si Kyle. Sa unang pagkikita pa lang, mayabang na sinabi ni Kyle na mula sa araw na iyon, magiging tagasilbi siya ni Scarlett. Ginamit ni Scarlett ang buong lakas ng loob para pigilan ang sarili niyang suntukin ito dahil alam niyang si Kyle ay hindi lang basta lalaki, siya ang ikalawang prinsipe ng bansa at ang nakatakda niyang mapang-asawa. Doon nagsimula ang kalbaryong hindi niya inaasahan. Palaging inaasar at banibiro ni Kyle si Scarlett sa paraang halos mapuno siya, ngunit wala siyang magawa dahil sa kasunduan ng kanilang mga pamilya. Maging ang kanyang ama ay walang magawa dahil kinasasangkutan nito ang pamilyang Maharlika. Kaya tiniis ni Scarlett ang mga pang-aapi sa loob ng maraming taon. Pagsapit niya ng 15, pumasok siya sa pambansang akademya at agad siyang kinilala bilang isa sa mga pinakamagaling na estudyante, naging top student pa nga at nagkaroon ng maraming tagahanga. Sa malas, nandoon din si Kyle. Sa harap ng lahat, ipinahayag pa nito na magiging alipin pa rin daw niya si Scarlett kahit sa loob ng akademya. Pero sanay na si Scarlett sa mga pambubuli nito, kaya nanatili siyang kalmado at walang reaksyon. Isang araw, biglang sumugod si Kyle sa silid-aralan niya, halatang masama ang timpla ng loob. Sinigawan niya si Scarlett at pinagsabihan na bilhan siya ng tanghalian. Magalang namang humingi ng tawad si Scarlett at sinabing gagawin niya iyon agad, pero hindi pa rin nasiyahan ng lalaking hayop sa ugali. Hinayla siya palabas ng silid para parusahan habang iniwan ng mga tauhan niya para bantayan ang mga babae at tiyaking walang magsusumbong sa guro. Doon nalaman ni Scarlett ang dahilan ng galit ni Kyle na demote ito sa regular class dahil sa mababang marka. Gusto lang pala niyang ilabas ang galit niya kay Scarlett.
Pinagtripan pa niyang gupitin ang buhok ni Scarlett at dalhin iyon sa klase bilang tropeo. Pero kahit gaano kahaba ang pasensya ni Scarlett, doon na siya napuno. Binalaan niya si Kyle na titigil siya kung ayaw niyang ipagharap ito sa pamilya niya. Pero lalo lang lumala si Kyle. Nilate pa niya ang ama ni Scarlett, tinawag itong aso ng pamilyang Maharlika. Doon na muntik pumutok ang galit ni Scarlett, handa na sana niyang ipadala si Kyle sa Shadow Realm kung hindi lang dumating ang unang prinsipe, si Julius. Agad itong namagitan at pinigilan ang gulo. Walang nagawa si Kyle sa harap ng kuya niya at umalis na lang matapos mapag-alitan. Alam ni Scarlett na babalik pa rin si Kyle para manggulo, pero taos-puso siyang nagpasalamat kay Julius sa pagligtas sa kanya. Ngumiti lang ang prinsipe at sinabing ginawa lang niya yon para iligtas ang nakakababatang kapatid. Pagkatapos noon, nagkausap sila ng kaunti at doon nagsimulang hanggan ni Scarlett si Julius dahil sa kabaitan at dangal nito. Alam niyang si Prinsipe Julius ang pangunahing kandidato maging susunod na hari. Pero natakot ang mga kurap na Maharlika sa kanya kaya sinuportahan nila si Kyle para protektahan ang kanilang interes. Nagsimulang maging selosa si Scarlett nang malaman niyang naabutan siya ni Julius sa perfect mark sa lahat ng asignatura, natapos ang sunod-sunod niyang panalo bilang top scorer. Inisip niya na talagang espesyal at masipag si Julius. Pero nagpahirap ang pagmamalaki nito nang lapitan siya ni Julius at sabihing sobrang dali lang daw makakuha ng full marks na akala ni Scarlett ay pambabastos. Kinuha niya yon ng personal at nagtrabaho ng todo para talunin siya sa susunod. Lumabas na kumalat ang tsismis na sadyang natalo si Julius para pasayahin si Scarlett. Lalo siyang naiinis at nagpasyang balewalain na lang ito. Ngunit hindi tumigil si Julius, paulit-ulit siyang sinusunod pagkatapos ng klase. Tinatanong kung paano na ang relasyon nila ni Kyle. Dito napansin ni Scarlett na matagal nang hindi niya inistorbo si Kyle mula nang mangyari ang pambababuyan noong nakaraang gabi. Naisip niyang baka sinisiguro lang ni Julius na manatiling malayo si Kyle at unti-unti nagsimulang magkaroon siya ng magandang tingin kay Julius. Biglang umatikabong mag-flirt si Julius kay Scarlett. Malapit na siyang mahulog hanggang tinawag siya ni Julius na interesting creature. Nabigla siya at na-offend, kalaunan nalaman niyang totoo ang sinabi, sinusuri ni Julius si Scarlett at may mga tala siya tungkol sa kanya. Dito nagsimula ang galit ni Scarlett, naghangad siyang suntukin si Julius kasama na rin si Kyle balang araw. Bumalik tayo sa kasalukuyan, natagpuan ng lahat ang paraan para lumabas ang buong galit ni Scarlett nasa mukha ni Ter-Ansa. Isang suntok lang, pinapalayo niya si Ter-Ansa at natamba pa ang dalawa pang kasama nito. Natarante si Kyle at sumisigaw, "Anong ginagawa mo?" Cold at diretso ang sagot ni Scarlett na antig siya ng mga malupit na pananalita ni Kyle at kailangang magbayad ng presyo si Ter-Ansa dahil doon. Lumakad siya patungo sa napatingang grupo ng mga Maharlika, alam niyang bawat isa roon ay korap at bulok. Galit siyang isinabat ang mga punching gloves na laging dala niya para sa emergency. Nagkagulo ang mga Maharlika at tumawag ng mga gwardya, pero agad niyang pinatulog ang mga gwardya gamit ang kanyang mahika bago pa man siya sumugod. Sunod-sunod niyang pinukpok ang mga Maharlika hanggang matigok-tigok ang ilan. Nagsisigaw ang mga Maharlika na may magligtas sa kanila, nag-aalok pa ng mga alipin kapalit kahit bawal ang bentahan ng alipin sa bansa. Nakita ni Scarlett na hindi na sila mapapakinabangan. Mga basura silang hindi na maire-recycle ng lipunan at walang mabibigat sa kanyang konsensya kung tuluyan niyang papatayin. Inactivate niya ang espesyal niyang time magic para mapabilis ang kilos niya at nagsimula ang walang habas niyang rumble gamit ang mga kamaong rated E for everyone. Ilang saglit lang, lahat ng Maharlika ay bagsak na sa sahig. Si Kyle na lang ang natitira at halatang natakot ng todo dahil nakita niya ang tunay na anyo ni Scarlett. Sabi ni Scarlett, "Ikaw na ang susunod." At bago pa niya maibigay ang suntok, dumating si Leonardo, ang kuya niya, para pigilan siya. Pero huli na, tumama na ang kamao ni Scarlett at lumipad si Kyle diretso sa pader. Si Scarlett, hanggang ng pakiramdam. Si Leonardo naman, halos matulala sa takot habang nakikita ang mga Maharlika na nagkalat sa sahig. Si Julius, sa kabilang banda, aliw na aliw pa. Muntik nang sapakin ni Scarlett si Julius dahil sa ngiti nitong pilyo, pero nagpigil siya. Lumapit siya sa kanilang dalawa para bumati. At tinanong siya kung bakit siya biglang nagwala. Sa una, parang ChatGPT pa magsalita si Scarlett, mahinahon, sinasabing gumawa ng hindi masasabing kasalanan ng mga Maharlika at nagpakita pa ng kapal ng mukha na magpaliwanag, kaya pinarusahan niya agad. Pero nang hingi ni Julius ang eksaktong dahilan, diretso niyang sagot, "Nainis ako, kaya pinatumba ko sila." Halos himatayin si Leonardo sa narinig, pero tawa lang ng tawa si Julius. Sabi niya, "Sayang, sana may nakaimbento na ng kamera. Gusto ko sanang makita kung paano mo pinatumba lahat ng yun." Dagdag pa niya, "Dapat hinintay mo ako bago ka nagsimula ng rumble mo." Pero sagot ni Scarlett, "Hindi makatwiran yang hiling mo.
Habang unti-unti nang kinakabahan si Leonardo sa mga posibleng kahihinatnan, kalmado lang si Julius. Sabi niya, siya na raw ang bahala sa lahat. Pero biglang nahilo si Scarlett at bago pa siya tuluyang bumagsak, nasalo ni Julius ang ulo niya. 3 araw ang lumipas bago siya magising, kasabay ng tunog ng mga kampana sa isip niya. Dahan-dahan siyang nagkamalay at na-realize na sobra ang nagamit niyang kapangyarihan mula kay Krenoa, ang Diyos ng Oras. Pagmulat niya, laking gulat niya, may isang maid na nakapatong sa kanya, may hawak na kutsilyo. Kalma lang niyang tanong, sino ka? Pero sumigaw ang maid nang mamatay ka. Sabay sibat ng saksak. Mabilis namang nakailag si Scarlett at sinuntok ang maid na tumilapon papunta sa pader. Dumating si Leonardo matapos marinig ang malakas na kalabog at halos mapang-angga nang makita na ang una agad na ginawa ng kapatid niya pagkamulat ay manuntok. Habang nagpapahinga si Scarlett, dumating si Julius at dinala ang balita, opisyal ng kanselado ang engagement niya kay Kyle, may pahintulot ng parehong pamilya. Tinanggal na rin si Kyle sa mana ng royal family dahil sa pagtatanggol sa mga maharlikang sangkot sa kalakalan ng alipin. Lahat ng maharlika sa pagtitipon, inaaresto na. Natutuwa si Scarlett sa balitang iyon at agad niyang tinanong si Julius kung mapaparusahan din ba siya. Sagot ni Julius, masyado siyang mahalaga sa royal family para patawan ng parusa. Pero, habang mainit pa ang issue, mahihirapan daw siyang makahanap ng lalaking gustong magpakasal sa kanya. Pagkatapos noon, nagbigay si Julius ng magandang balita. Sabi niya, ang ginawa ni Scarlett ay kumalat na sa buong kaharian at naging usap-usapan ng lahat para bang siya raw ang Batman ng mundo nila. Tinawag pa siyang The Bloodstained Lady, ang babaeng sinintensyahan ng kamao ang mga tiwaling maharlika at ipinasok sa bilangguan. Para sa mga tao, isa siyang bayani. Halos himatayin si Leo sa panibagong nakakatakot na palayaw na nakuha ng kapatid niya pero pinakalma siya ni Julius. Sabi niya, may mas mahalagang bagay silang kailangang asikasuhin. Marami sa mga inarestong maharlika ay mga kilalang opisyal ng gobyerno at ang pinakamalaking problema nila ay ang Prime Minister, ang pangunahing taga-suporta ng paksayo ni Kyle. Ipinahayag ni Julius na matagal nang may hinala ang hari sa katiwalian sa paksayo ni Kyle. Kaya bumuo siya ng isang lihim na organisasyon na tinawag na CIO2 para imbestigahan ito at si Leo ang kasalukuyang pinuno. Tinawag ni Julius ang isa sa kanilang mga ahente, ang unang nakapasok sa loob ng paksayo ni Kyle at nakakuha ng mahalagang impormasyon. Sa gulat ni Scarlett, ang ahente ay si Sigurd, ang dati niyang alipors ni Kyle na matagal nang bastos sa kanya. Agad itong humingi ng tawad sa lahat ng pang-aasal niya. Sagot ni Scarlett, deserve mong manalo ng Oscar sa sobrang kapanipaniwala ng akting mo. Lalong kinabahan si Sigurd habang patuloy siyang pinupuri ni Scarlett. Biro ni Julius, pwede raw niyang suntukin si Sigurd kung gusto niyang kalimutan na lang ang lahat. Tinanggap ni Scarlett ang alok pero magaan lang niyang tinapak ang pisngi ni Sigurd dahil alam niyang ilang beses din siyang iniligtas nito habang nasa ilalim ni Kyle. Pagkatapos noon, umalis si Scarlett, ramdam ang gun ng loob, malaya na siya ngayon, wala nang tanikala ng engagement kay Kyle. At ang una niyang gustong gawin, alamin kung sino ang nag-utos sa maid na sumubok pumatay sa kanya. Kinaumagahan, pumunta siya sa bodega kung saan nakakulong ang maid na si Nenoka. Pero pagdating niya, wala na ang suot nitong uniforme. Biglang umatake ang isang mailap na pusa, pero mabilis itong nasangga ni Scarlett at agad niyang napagtantong si Nenoka pala yon, isang shape-shifting beast folk. Sabi ni Scarlett, bumalik ka sa anyong tao. Mag-uusap tayo. At laking gulat niya nang makitang lalaki pala talaga si Nenoka. Determinado itong patayin siya, at napansin ni Scarlett ang slave crest sa dibdib nito, isang sumpa na nagpapasunod sa kahit anong utos ng kanyang amo. Tinanong ni Scarlett kung handa ba siyang magsabi ng lahat tungkol sa kanyang master kung mapapalaya siya mula sa tanikalang iyon. Sagot ni Nenoka, subukan mo. Ngumiti si Scarlett, yun na ang pahintulot na kailangan niya. Agad niyang pinadapa si Nenoka at ginamit ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Diyos ng Oras para paatrasin ang panahon ng kanyang slave crest. Sa mundong ito, lahat ng tao ay may basbas ng isang Diyos. Pero iilan lang ang nakakaalam kung aling Diyos ang pumili sa kanila. Ang mga taong nakakaalam kung aling Diyos ang nagbasbas sa kanila ay nagagawang gamitin ang mga kapangyarihang ibinigay sa kanila. Si Scarlett ay pinagpala ni Krenoa, ang Diyos ng Oras at iyon ang dahilan kung bakit siya labis na pinahahalagahan ng royal family. Ginamit niya ang kapangyarihan ni Krenoa para ibalik ang katawan ni Nenoka sa kalagayan nito bago siya gawing alipin. Pero pagkatapos noon, ramdam ni Scarlett ang matinding pagod. Tinupad naman ni Nenoka ang kasunduan nila at ibinunyag kay Scarlett ang katotohanan, ang nagpadala sa kanya ay si Prime Minister Godwin. Isa raw sa mga anak ni Godwin ang kabilang sa mga binugbog ni Scarlett noong gabi ng party, kaya iniutos nitong patayin siya. Pero bago pa yun mangyari, matagal na siyang ipinadala ni Godwin para manmanan ng pamilya ni Scarlett.
Ikinwento rin ni Nenoka na tuso at mapanganib si Godwin. Ipinapadala nito ang mga especially iya sa bawat pamilyang Maharlika para alamin ang mga sikreto nila. Kapag nakuha na niya ang mga iyon, ginamit niya bilang panakot para pilitin silang makisangkot sa ilegal na kalakalan ng mga alipin hanggang tuluyang malubog ang mga ito sa bitag niya. Doon na nagpa siya si Scarlett oras nang harapin si Godwin. Pero pinigilan siya ni Nenoka, sinabing napapalibutan lagi ng mga bantay ang Prime Minister at imposibleng makalapit sa kanya. Hindi naman ito naging sagabal kay Scarlett. Kaya sinabi ni Nenoka na mas magandang pagkakataon ang hintayin nila 1 linggo mula ngayon, dadalo si Godwin sa isang auction ng mga alipin. Wala pa siyang eksaktong lokasyon, pero nangangako siyang iaayos niya ito at ipapakilala si Scarlett sa tagapamagitan ng mga alipin. Gagawin daw niya ang lahat para makapaghiganti sa demonyong nagpaalipin sa kanya at sa marami pang katulad niya. Tinanggap ni Scarlett ang alok at sinama si Nenoka, hindi niya alam na narinig ni Julius ang buong plano. Makaraan ng ilang araw, nagtungo sina Scarlett at Nenoka sa mga squatter para hanapin ang mga ngalakal ng alipin. Habang naglalakad, naikwento ni Scarlett na bumili siya ng piraso ng Mayet Hill mula sa isang bata kapalit ng 1 gintong barya. Ayon kay Nenoka, naloko lang siya. Pero hindi siya naniniwala. Kasama rin nila si Julius na sumama ng walang paanyaya. Sabi niya, gusto niyang matutunan ng tungkol sa mga tao roon para mas mapabuti ang pamumuno niya bilang hari. Pero nang usisain siya ni Scarlett, umamin siya, narinig niya ang plano at hindi niya mapalampas ang pagkakataong makita kung paano niya muling babanatan ng mga kalaban. Biglang dumating ang grupo ng mga siga. Napangiti si Scarlett, sabik na naman sa laban. Pero pigil agad ni Nenoka. Sinabihang huwag munang palabasin ang battle tendencies niya dahil kaya raw niyang ayusin sa diplomasya. Lumapit siya sa mga siga at inalok ng bayad kapalit ng tulong na makipagkita kay Junk, ang negosyante ng mga alipin. Tumanggi ang mga ito, sabay insulto, hindi raw sila nakikipagnegosyo sa mga mahihinang mukhang mayaman. Nagkwento pa ang isa sa kanila, may batang nagsabi raw na may tanggang mayamang babae na bumili ng bato sa kanya kapalit ng gintong barya. Dahil doon, sinundan nila ang bata, binugbog, at kinuha ang ginto, patunay daw na sa mundong ito, ang malakas ang laging nananalo sa mahina. Nainis si Scarlett nang marinig yun, kaya nagpa siyang parusahan ng mga tulisan. Pinatindi muna niya ang lakas niya, saka ginamit ang kapangyarihan ni Krenoa para pabilisin ang kilos niya. Agad niyang pinakawala ang suntok at natalo ang 3 siga. Nang makita ng natitirang 2 tulisan na ang kausap nila ay ang kilalang mabagsik na maharlikang babae, natakot na sila at nag-atubili. Pinabagsak ni Scarlett ang lalaking may takip sa mata at lumiko na siya sa huling tulisan, yung nagsabi na ang malalakas ang nangingibabaw sa mahihina. Sinabi niya na ayon sa loika nito, malaya siyang gawin kung ano ang gusto niya sa kanya. Nagmamakaawa ang tulisan, nangakong ibabalik ang pera sa bata. Sabi ni Scarlett, ibabalik niya ang pera pagkatapos itong pugutan ng mga suntok. Ngunit pilit na iniharap ng tulisan ang lokasyon ng slave trader bilang pangkalakal. Nang sabihin niya agad ang lugar, walang ingat, nagpasalamat si Scarlett, sa kanya pinatay ang lalaki. Tumingin siya kay Julius na palakpakan at tinanong kung anong ginawa nito habang siya ay nakikipaglaban. Tinanong naman ni Julius kung dapat ba siyang nakialam at mariing tumanggi si Scarlett na kailangan niya iyon. Nagpa siya si Julius na harapin si Junk, ang slave trader, ng mag-isa, natatakot siyang baka makilala ni Junk si Nenoka o baka sakta ni Scarlett hanggang sa hindi makakuha ng impormasyon. Sa loob ng ilang minuto, gamit ang panlilinlang at banta, nakuha niya ang lokasyon ng susunod na slave auction. Sa pag-uwi, tinawag ni Scarlett si Julius na posibleng magpanggap at tugon niya, mas mabuti pa raw yun kaysa maging marahas na baliw. Napaisip si Nenoka kung baka mga elemento yon ng enemies to lovers genre na narinig niya. Biglang nagkakasundo sina Scarlett at Julius at pinaplano kung paano makalusot sa auction. Hindi nagtagal, nagpunta si Scarlett kay Zathan, isang maharlika na siya ring kinumpisal ni Junk bilang kliyente, siya ang talagang bumibili ng mga alipin. Tuwa si Zathan na may bagong customer, pero sinabihan si Scarlett na hindi desente para sa isang babaeng may ranggo na makipag-ugnayan sa isang basura tulad ni Junk, kung maaari naman sana siyang magtanong sa alinmang kilalang maharlika para sa odd race. Sagot ni Scarlett na wala na yun ngayon, sa kanya tinanong ang relasyon ni Zathan kay Junk. Paliwanag ni Zathan, wala silang business partnership, siya raw ay umuupa lang kay Junk para magdala ng potensyal na mahahalagang alipin mula sa mga squatter. Nang tanungin ni Scarlett kung ano ang tinutukoy niyang mahalaga, sinabi niyang kabilang ang mga dwarves, elves, beastfolk, at iba pang lahi. Itinuturo niya si Nenoka at sinabing malaking halaga rin ang katulad nito. Nang manginig si Nenoka, tinanong ni Scarlett kung paano niya napansin na beastfolk ang kanyang alagad.
Nagkunwaring may sapat siyang karanasan sa trabahong iyon si Zathan at natawa pa, paliwanag na agad na nag-init ang ulo ni Scarlett at muntik siyang magpakawala ng suntok. Pinigilan siya ni Nenoka, sinabihang huwag munang umaksyon at manatili sa plano. Nang matapos tumawa ang bulok na Zathan, tinanong nito si Scarlett kung anong klaseng alipin ang gusto niyang bilhin. Sabi ni Scarlett, may narinig siyang gaganaping slave auction sa kabisera at gusto niyang makapasok doon. Biglang naging seryoso si Zathan. Ipinaliwanag niyang para makadalo sa auction, kailangang ma-verify muna siya. Ibig sabihin, dapat niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa mga kasali sa auction circle at dapat ay nakabili o nakapagbenta na siya ng hindi bababa sa 6 na alipin. Nag-alok si Scarlett ng kahit magkano kapalit ng tulong ni Zathan, pero sabi nito, hindi pera ang kailangan niya. Sa halip, nagmungkahing ibigay na lang daw ni Scarlett sa kanya ang bespoke slave na kasama niya, kapalit ng pagsama sa kanya sa auction bilang anak ng isang malayong kamag-anak. Nagliyab sa galit si Scarlett sa narinig. Pero pinilit niyang magpigil at ngumiti ng mahinahon. Sabi niya, kung yan lang ang kailangan para makapasok, ibibigay ko siya sa'yo. Pagkaalis nila sa mansyon, hindi pa rin makapaniwala si Scarlett na napakalantad ng kalakalan ng mga alipin sa mismong kaharian nila. Gayunman, natuwa siya dahil naging maayos ang lahat ayon sa plano at eksaktong ganoon ang inasahan nilang magiging kilos ni Zathan. Napansin ni Nenoka na hindi puro suntok ang paraan ni Scarlett sa pagharap ng problema. Kaya nagbiro siya. Bilang ganti, pinisil-pisil siya ni Scarlett sa pisngi hanggang sa mapangiwi ito. Habang pauwi na sila, tinanong ni Scarlett kung sigurado ba si Nenoka sa gagawin nila. Pinaalalahanan niya ito na kahit kaya niyang burahin ang slave crest pagkatapos, hindi niya ito mapoprotektahan habang nagkukunwaring alipin. Sagot ni Nenoka, tatawa-tawang sinabing parang siya pa ang nagbebenta sa kanya at hindi niya hahayaang masaktan ang produkto bago pa ang auction. Dagdag pa niya, ginagawa niya ito bilang pagtubo sa kasalanang pagtatangka niyang patayin si Scarlett. Hindi pa siya natatapos magsalita ng mapabuntong hininga at biglang humikab. Alam ni Scarlett na karamihan sa mga beast folk ay mas gising sa gabi at natutulog sa araw, kaya hindi na siya nagulat nang tuluyang makatulog si Nenoka at magbago ng anyo pabalik sa hayop habang yakap niya ito. Binalik niya si Nenoka sa tinutuluyan nilang inn kung saan naghihintay na si Prince Julius. Pagdating niya, sinabi ni Scarlett na naging matagumpay ang negosasyon at nagulat si Julius nang marinig na natapos niya ang lahat ng walang pinagsasapakin. Nainis si Scarlett sa patutsyadang iyon. Dagdag pa ni Julius, sayang, dapat sinamahan kita, bihirang-bihira ang pagkakataong marinig kong nakapagsolusyon ka ng walang dahas. Pero pinaalala rin niyang bilang prinsipe, hindi siya pwedeng makita sa labas na namimili ng mga alipin. Hindi na pinansin ni Scarlett ang biro niya. Pagkalapag niya kay Nenoka sa kama, lumabas siya para magpahangin. Sinabi ni Julius na pareho pala sila nang iniisip, lumabas din siya at sinamahan si Scarlett, tahimik na naglalakad sa tabi niya. Nasar si Scarlett pero patuloy pa rin sa pagsunod si Julius, sinasabing may business daw siya sa kalye na iyon. Sa gitna ng paglalakad nila, may lalaking nagtitinda ng apple pie na sumigaw, inaalok si Scarlett ng special offer para sa cute na mga babae. Sabi ng tindero, kapag bumili siya ng isang apple pie, may libreng mansanas pa. Agad namang sumabay si Julius at bumili rin. Pagkatapos noon, nilapitan naman sila ng isang tindero ng alahas na nag-aalok ng mumurahing mga palamuti. Bago pa makatanggi si Scarlett, si Julius na ang tumawad at bumili. Pati sa isang kain na hinalang manghuhula, hindi rin siya nakatiis, bumili rin ng kung ano-anong kalokohan. Hindi na nakatiis si Scarlett at tinanong, ano nga bang negosyo mo talaga rito? Ngumisi si Julius at sinabing, wala, imbento ko lang yun, sabay dagdag pa ng, ang cute mo naman, naniwala ka agad. Dahil sa inis, sinuntok ni Scarlett ang pader sa halip na ang mukha ng prinsipe. Tumawa lang si Julius at iniabot sa kanya ang isang apple pie. Nang matikman ni Scarlett, pakiramdam niya ay lumulutang siya sa langit. Humingi ng paumanhin si Julius sa pang-aasar niya, pero sabi ni Scarlett hindi ka mababawi ng isang apple pie lang. Nang mag-abot si Julius ng isa pa, napilitan siyang patawarin ito. Habang naglalakad pa sila, napansin ni Scarlett na kabisado ni Julius ang bawat sulok ng lungsod. Paliwanag ng prinsipe, madalas daw siyang tumakas sa klase noon para maglibot dito. Tinanong niya si Scarlett kung ano ang pakiramdam ng makita ang merkado. Sagot niya, noong ipinapabili ako ni Kyle ng tinapay noon. Wala akong oras para tumingin-tingin. Pero ngayong malaya na ako, masaya pala talaga rito. Ngumiti si Julius, masaya na nagustuhan niya ang lugar. Sabi pa niya, tuwing pumupunta ako rito noon, gusto kong makita mo rin to. Napaisip si Scarlett kung ang totoo pala, gusto lang talaga siyang ipasyal ni Julius, sana sinabi na lang niya. Baka hindi pa siya naiinis ngayon. Biglang nagsimulang magsalita si Julius, tila ba nagbubukas ng damdamin.
Sabi niya, ayoko nang nababato. Bata pa lang ako. Puro mga pangit at baluktot na bagay lang ang nakakahuli ng interes ko. Paligid ko puro hanggal na maharlika na gusto lang mapasama sa mga paborito ko, kaya kailangan kong magpanggap sa harap nila. Tumigil siya sandali bago nagpatuloy. Tapos, nakita kita, isang babaeng walang interes sa akin. At nang makita kong inaapi ka ni Kyle, nilapitan kita. Sinabi ko, pwede kong sabihin sa ama ko kung tinatakot ka ni Kyle. Pero ngumiti ka lang ng kakaiba at sabi mo, ang ganda ng biro mo. Doon nagsimula ang lahat. Simula noon, hindi na kita tinigilan sa isip ko. Ngumiti siya ng marahan. Hanggang ngayon, karamihan ng bagay sa mundo ay boring pa rin para sa akin. Pero ayoko nang mabato. Kaya gusto kong palaging may mga kagiliw-hiliwang tao sa paligid ko at sa ngayon, walang mas nakakaaliw o mas nakakaintriga kaysa sayo. Pagkasabi niyon, bigla siyang yumuko at hinalikan si Scarlett sa pisngi. Napahinto si Scarlett, hindi makapaniwala. Sabi ni Julius, hindi ito yung tipikal na pag-ibig. Pero sigurado ako, gusto kita, at mahalaga ka sa akin. Kinagabihan, habang mag-isa si Scarlett sa kanyang silid, hindi pa rin siya makapaniwalang nangyari talaga iyon. Humiga siya sa kama, nag-iisip kung yung halik ba ng prinsipe kagabi ay isa na namang pakone lang para inisin siya. Kinaumagahan, muling nakipagkita si Scarlett kay Zack. Sinabi niya rito na ibibigay na niya si Nenoka sa kanya. Kapalit ng pagtupad ni Zack sa kanilang napagkasundoan. Pumayag naman si Zack pero bago yon, humiling siyang makita ang patunay na si Nenoka ay isang tunay na beast folk. Medyo nainis si Scarlett at tinanong kung hindi ba siya pinagkakatiwalaan ni Zack. Sagot naman nito, policy lang daw niya na siguraduhin totoo ang mga kalakal bago niya tanggapin. Kaya inutusan ni Scarlett si Nenoka na mag-transform. Agad naman itong nagbago ng anyo, naging parang pusa, aso, o kung anong nilalang man yon. Halatang natuwa si Zack sa nakita. Biglang pumasok sa silid ang isang malaking lalaking nakakatakot, may mga pangil na tumutubo mula sa ibabang panga. Tinitigan niya si Scarlett at tinanong kung siya ba ang alipin na kukunin nila ngayong araw. Agad namang sinabi ni Zack sa kanya na ang babaeng kaharap niya ay customer at ang beast folk na kasama nito ang alipin. Hindi natuwa si Nenoka sa pagkikita nila at napansin din ni Scarlett na ang lalaking ito na nagngangalang Donovan ay kalahating tao at kalahating halimaw, isang lycanthrope. Humingi ng paumanhin si Zack sa bastos na asal ng kanyang alipin tapos iniutos kay Donovan na kunin na si Nenoka. Nang makita ni Donovan si Nenoka, tila natuwa siya at sinabing kilala ang mga beast folk sa mabilis nilang paggaling. Ikinabit niya ang isang metal na kwelyo sa leeg ni Nenoka at sinimulang hilahin ito. Pero pumalag si Nenoka, dahilan para magalit si Donovan. Iwinasiwas niya ang latigong may mga tinik para hampasin ito, pero biglang sinunggaban ni Scarlett ang latigo gamit ang hubad niyang kamay. Matapang niyang sinabi kay Zack na maayos naman ang asal ng kanyang alipin at kung wala itong tapang na disiplinahin ito, siya na lang ang gagawa. Tinawanan lang siya ni Donovan at pati si Zack ay minamaliit siya, sabing huwag niyang galitin ang kanyang alipin dahil dati itong A-rank adventurer. Kailangan mo raw maging kasing lakas ng isang knight captain para mapabagsak ito. Naguguluhan si Scarlett kung bakit kailangan pang pag-usapan yon. Sinabi ni Zack na nag-aalala lang siya para sa kanya. Pero biglang sumabat si Donovan, huli na raw ang lahat. Hindi raw niya hahayaang year-ako ng isang babae ang kanyang dangal, kaya tuturuan niya ito ng leksyon. Sinubukan niyang agawin pabalik ang letigo, pero kahit anong lakas niya, hindi niya matanggal mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Scarlett. Lalo siyang nagpumilit, kaya napailing si Zack at sinabing tigilan na, imposible raw na talunin ng babae ang lalaking mas mabigat at mas malakas. Sagot ni Donovan, ginagawa na raw niya ang lahat. Tinanong ni Scarlett kung isasama rin ba si Donovan sa auction. Sagot ni Zack, hindi raw, dahil gagawin niya itong personal bodyguard at tagasanay ng iba pang mga alipin. Napangiti si Scarlett, ibig sabihin, hindi niya kailangang mag-alala kung masaktan ito at bumaba ang halaga. Bigla na lang niyang binuhat si Donovan at inihagis ito paitaas bago tinuluyan ng isang malakas na suntok diretso sa stratosphere. Halos matahimik si Zack sa gulat sa nakita niyang ginawa ni Scarlett, parang nabulabog ang buong kaluluwa niya sa pagkakasampal sa realidad. Pero hindi siya pinansin ni Scarlett. Lumapit siya kay Nenoka, tinanggal ang metal na kwelyo nito at napansin niyang dumudugo ito. Ginamit niya ang kanyang healing magic para gamutin ang mga sugat ni Nenoka, pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Mahina niyang sinabi, babalikan kita agad. Pero sa ngayon, tiisin mo muna ang lahat ng mangyayari rito. Pagharap niya kay Zack tungkol sa nabasag na bintana, sinabi nitong hindi niya kailangang bayaran ang pinsala. Sa halip, nagpasalamat pa ito dahil sa wakas ay may tumano kay Donovan, isang bagay na matagal na niyang gustong mangyari pero hindi niya magawa. Pagbalik ni Scarlett sa kanyang tinutuluyang inn, napansin niyang may pamilyar na carwaheng nakaparada sa harap.
Lumabas mula rito ang kanyang kapatid, galit na galit. Sinabi nitong pag-uusapan nila ang lahat pagdating nila sa kabisera. Nang makita ni Scarlett si Julius sa loob ng karwahe, napamura siya sa isip, tinawag itong walang silbing prinsipe dahil hindi man lang nito napigilan ng kapatid niyang madiskubre ang lahat. Pagdating nila sa kabisera, umupo si Leo sa mesa at agad tumungga ng matapang na alak. Galit nitong tinanong sina Julius at Scarlett kung may pakiramdam ba sila ng common sense. Paano raw nila nagawang isugal ang sarili nilang buhay ng ganun lang? Kalma lang na sagot ni Julius, nahanap naman namin ang lokasyon ng slave auction, kaya ayos lang. Napabuntong hininga si Leo at unti-unting kumalma. Pero may mas seryosong bagay siyang ibinahagi, nalaman daw niya sa sariling pagsisiyasat na ang mismong Prime Minister na si Godwin ang nag-oorganisa ng auction. Nagulat si Scarlett at sinabi na 2 araw na lang pala bago ito maganap. Agad namang kinabahan si Leo at nagsimulang magplano para sa misyon. Habang abala ito, napatingin si Scarlett kay Julius. Ngumiti si Julius at tanong, gusto mo ba ng apple pie? Katulad nung kinain natin nung isang araw. Biglang sumimangot si Scarlett, naiinis sa kanya ng walang malinaw na dahilan. Pero agad silang pinutol ni Leo, may plano na raw siya. Una niyang sinabi, gusto niyang pauwiin si Scarlett sa bahay. Tumanggi agad si Scarlett, sinabing iyon lang ang bagay na hindi niya kayang gawin. Inisip ni Leo na gusto lang talaga ni Scarlett suntukin si Godwin, pero mariin niyang sagot, hindi lang yun. Ipinaliwanag niya na bata pa lang siya, nakikita na niyang ang mabubuting tao ang laging nahihirapan habang ang masasamang maharlika ay patuloy na umuunlad. Naniniwala siya na hindi sapat ang batas para parusahan ang mga sakim at tiwaling tao, kailangan niyang gumawa ng paraan sa sarili niyang paraan. Bigla siyang tumayo at mariing sinabi, walang mas masarap suntukin kundi ang mga makasariling maharlika. Napailing na lang sina Leo at Julius, sanay na sa likas na pagiging bayolente ni Scarlett. Dagdag pa ni Scarlett, ang mga ordinaryong tao, hindi nila kayang kalabanin ang mga noble. Pero ako, anak ng isang mataas na duke, kaya ko. Sumang-ayon si Julius, bagay na ikinainis ni Leo na nag-aalala na baka masira ng kapatid niyang babae ang reputasyon ng kanilang pamilya. Ngunit higit pa roon, may mas mabigat na problema, may posibilidad daw na naroon din ang mga tao mula sa Vanquished Empire sa auction. Parehong nanigas sina Scarlett at Julius sa narinig. Ang Vanquished Empire ay matagal ng kaaway ng kanilang Palestine Kingdom, 300 taon na ang alitan ng dalawang bansa. Kilala ang mga taga-Vanquished Empire bilang malulupit na tao na tanging lakas lang ang batayan ng respeto. Pinamumunuan sila ng mga makapangyarihang Dragon Riders at kahit nagsimula na ang mga pag-uusap para sa kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Nakumpirma ni Leo na kamakailan lang ay nagkaroon ng lihim na ugnayan ng Vanquished Air Force kay Prime Minister Godwin. Kasabay nito, nakikipagpulong nga si Godwin sa ilang opisyal mula sa Vanquished Aerial Army. Galit na galit siya kay Scarlett dahil winasak nito ang party ni Kyle at sinira ang mga plano nila. Ipinag-utos niyang tanggalin sa landas si Scarlett. Agad namang pumayag ang isang sundalong may pulang buhok, sabik sa laban, at lumipad sakay ng kanyang dragon. Ngunit halatang nainis si Godwin sa mayabang nitong asal. Biglang may lumapit na babae at sinabing kalimutan na muna niya ang mga Dragon Rider at tumingin sa bagay na dala niya. Itinutok niya sa mukha ni Godwin ang isang kakaibang bakal na bagay. Dahil hindi pa nag-e-exist ang mga baril sa mundong ito, walang ideya si Godwin kung ano iyon. Ngumiti ang babae at sinabing, regalo ito mula sa Diyos ang si Palmia. Ipinakita naman ni Godwin ang kanyang palawit at sinabing may sarili na siyang regalo mula sa Diyosa at hindi raw niya akalaing may magagawa ang nakakatawang silindro na iyon. Ngunit nang barilin ng babae ang isang flower vase gamit ang baril, napatigil si Godwin, tulala sa gulat. Ang babae ay walang iba kundi si Taran, ang kalaguyo ni Kyle. Sinabi niya kay Godwin na gamitin ang sandatang ito na kayang pumatay ng kahit pinakamalakas na kaaway upang masiguro ang kanyang tagumpay sa mga darating na labanan. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang araw ng auction. Kinakabahang sinalubong ni Zack si Scarlett sa auction house. Iniabot niya rito ang isang maskarang halatang walang silbi sa pagtatago ng mukha niya. Tinanggap ito ni Scarlett at nagpasalamat, sabay bati ng good luck sa iyo sa auction ngayon. Pero sa isip niya, napangisi siya, alam niyang ito na ang huling auction ni Zack at ng lahat ng kasamang maharlikang manderaya. Dinala siya ni Zack papasok sa bulwagan habang nag-iisip siya ng estratehiya. Matapos nilang makuha ang lokasyon ng auction, agad nagpadala si Julius ng mga tauhan mula sa kanyang organisasyon para makapasok bilang mga lingkod. Ngunit alam niyang walang armas ang mga ito sa loob ng hall at kahit gumamit sila ng mahika, hindi nila basta-basta mahuhuli si Godwin. Kaya sinabi ni Julius na si Scarlett ang magiging pangunahing puwersa sa labanan dahil hindi tulad ng iba, sapat na ang kamao niya para talunin ang kahit sino.
Buong kumpiyansang pumasok si Scarlett sa auction hall, dala ang layuning iyon. Samantala, nasa labas naman si Leonardo kasama ang mga kabalyero, handang umatake kapag binigay ni Julius ang Senadorias. Kampante si Leo sa plano nila, pero taimtim siyang nagdasal na sana tuparin ni Scarlett ang pangako nitong hindi gagamit ng dahas kung hindi kinakailangan. Ngunit sumakit ang tiyan niya sa kaba, alam niyang mahirap pigilan ni Scarlett ang sariling kamao. Umaasa na lang siyang magiging maayos ang misyon. Sa loob ng hall, nakikinig si Scarlett sa mga usapan ng mga maharlika tungkol sa mga alipin na gusto nilang bilhin. Iba-iba ang kanilang panlasa, pero lahat sila ay sabik sa pangunahing atraksyon ng gabi, ang shape-shifting beast folk. Biglang namatay ang mga ilaw, at sa gitna ng dilim, aksidenteng nabangga ni Scarlett ang isang lalaki. Humingi ng paumanhin ang lalaki at mabilis na lumayo. Ngunit may kung anong pamilyar sa boses niya na hindi maalis sa isip ni Scarlett. Wala nga lang siyang oras para pag-isipan yon dahil biglang pumasok sa entablado ang announcer at opisyal nang sinimulan ang auction. Ang unang ipinakita ay isang babaeng ibon na may iisang pakpak lamang at agad nagsimula ang mga maharlika sa kani-kanilang mga bid. Pinagmamasdan lang ito ni Scarlett mula sa balkonahe, pilit pinipigilan ang sarili niyang galit. Sa gitna ng tensyon, biglang dumating si Julius. Tinanong siya ni Scarlett, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't ikaw ang dapat namumuno sa operasyon? Ngumiti si Julius at sagot, gusto ko lang siguraduhing ayos ka. Umalis si Scarlett pero sinundan siya ni Julius, patuloy na nagtatanong kung nakita na ba niya si Godwin. Sagot ni Scarlett, hindi pa, pero alam ko kung nasaan siya. Hinimok siya ni Julius na kumilos agad dahil naghihintay sa labas ng gate ang mga Royal Knight at baka maaga nila ang target kung magtatagal pa siya. Ngumiti si Scarlett at nag-alok ng kapalit, pahabain mo muna ang utos sa kanila. Kapalit yun, ipapakita ko sa iyo ang pinakamagandang palabas sa buong buhay mo, ang personal kong pagdurugo sa pagmumukha ni Godwin. Halatang natuwa si Julius sa alok na yun nga ang dahilan kung bakit siya sumama sa undercover mission. Pero hindi pa siya kontento. Hindi sapat yun, sabi niya. Anong kapalit mo para hindi ko patawagin ang mga knight? Napaisip sandali si Scarlett bago sumagot, ipapangako kong magsisilbi ako sa korona at sa kaharian habang buhay. Umiling si Julius. Hindi iyon ang hinihingi ko. Dahan-dahan niyang hinawakan ng mukha ni Scarlett at tinitigan ito. Manumpa ka ng katapatan sa akin. Napairap si Scarlett. Pareho lang naman yun dahil ikaw rin ang susunod na emperador. Ngunit ngumiti lang si Julius. Hindi ako marunong maghintay. Sandaling natigilan si Scarlett pero nang maging malinaw na hindi siya makakakuha ng tulong kung hindi siya papayag, napabuntong hininga siya at nagpasakop. Sige na, nanunumpa akong magiging tapat sa'yo. Masayang ngumiti si Julius sa narinig. Ayos. Ngayon, nasaan si Godwin? Sagot ni Scarlett, sigurado akong nasa pinakamataas na balkonahe siya. Binabantayan ng buong auction. Tumango si Julius. Kailangan nating magmadali. Ngumisi si Scarlett. Ako pa? Mas sabik akong durugin ng bulok na punong ministro kaysa sa kahit sino. Samantala, sa kulungan sa ilalim ng auction house, may mga bantay na dumating at kinuha ang isang babaeng elf habang naiwan ang kanyang anak. Nagpupumiglas ang batang babae, gustong sundan ng ina, pero pinigilan siya ni Nenoka. Wala kang magagawa, sabi niya. Naiyak ang bata, habang ang ibang mga bihag ay nananalangin sa mga Diyos at mga banal na nilalang na iligtas sila. Ngunit mahinahon at mariin ang tinig ni Nenoka nang sabihin, huwag kayong matakot. Ligtas tayong lahat, pangako ko yan. Samantala, ginamit ni Scarlett ang kanyang mahika para patulugin ang mga bantay. Pinuri siya ni Julius dahil sa husay ng kontrol niya sa mana. Pero imbes na matuwa, nagtaas lang ng kilay si Scarlett. Huwag mo akong asarin. Tinalo mo pa rin ako sa magic practicals noong nasa akademya tayo, sabi niya, halatang nagsusungit. Napangiti si Julius, halatang natutuwa sa bahagyang pagseselos niya. Pagdating nila sa isang pasilyo, nakasalubong nila ang ilang maton. Agad nakilala ni Scarlett na mga tauhan nito ni Godwin, mga pribadong gwardya. Mukhang pampaganya bago ang main course, sabi niya nang may ngiti habang hinuhubad ang kanyang gloves at isinusuot ang kanyang diamond-studded knuckles. Wala na siyang paligoy-ligoy pa. Kahit hindi niya ginamit ang basbas ni Krenoa para palakasin ang kanyang bilis, pinadapan niya agad ang lahat ng maton, isang suntok, isang lipad. Sa huli, sinipa niya ang pinto ng silid kung saan nag-e-enjoy si Godwin kasama ng mga malalapit nitong kasabwat. Nang mabuksan ang pinto, napatingin ang lahat sa kanya, hindi makapaniwala. Tahimik na pumasok si Scarlett, maangas na hinagis ang kanyang maskara at malamig na sinabi, matagal nang nangangati ang kamao ko para makilala ang pagmumukha mo. Godwin. Nanlaki ang mga mata ni Godwin pero mas galit ang anak niya. Ikaw na naman? Sigaw nito bago agad nagbato ng lightning spell papunta kay Scarlett.
Ngunit bago pa man ito tumama, itinaas ni Julius ang kamay at ginamit ang royal ring, agad nitong kinansela ang mahika. Nanlumo si Godwin nang makita ang singsing, ang royal ring na kayang pawiin ang anumang spell ng mga mamamayan ng imperyo. Alam niyang tanging ang emperador at si Julius lamang ang may karapatang gumamit nito. Nagsimulang magpanik ang mga kasabwat niyang maharlika, nagkakandara pa sa takot pero nagpilit pa rin kumbinsihin ang isa't isa na pekeng prinsipe lang ang kaharap nila. Kung ganun, sabi ni Godwin, tatapusin ko na lang kayong dalawa. Ipinatawag niya ang isang espesyal na alipin, isang halimaw na beastfolk. Laking gulat ni Scarlett nang makilala ito, si Donovan, na ngayon ay ganap ng nasa beast form. Ipinag-utos ni Godwin na patayin si Scarlett at si Julius. Pero bago pa man makagalaw si Donovan, isang mabilis na slash ang tumama sa kamay niya. Lumitaw mula sa dilim ang isang lalaki, siya ang lalaking nabangga ni Scarlett kanina. Si Seeger pala yon, na patuloy lang nagkukunwaring tapat kay Kyle para makapasok sa auction. Ngayon ay labis nang nababaliw sa galit si Godwin. Patayin silang lahat, sigaw niya. Agad namang kumilos si Seeger, sinabing siya na ang bahala sa laban at utos kay Scarlett at Julius na manatili sa likod niya. Pero hinawakan ni Scarlett ang kwelyo niya at hinayla ito pabalik. Hindi mo sila gagalawin. Mga maharlika rito, akin ang mga yan. Napangisi si Seeger, halatang natuwa sa tapang ni Scarlett. Kung ganun, akin si Donovan, sagot niya. Ngumiti si Scarlett. Deal. At doon nagsimula ang kaguluhan. Si Scarlett, parang bagyo sa gitna ng silid, hinahampas, itinatapon, at pinapaikot ang mga maharlika na parang mga manika. Lumilikha siya ng halakhak na may halong galit habang ang iba ay nagtatakbuhan, takot sa ngiti niyang nakakatindig balahibo. Isa-isa niyang binanatan ang mga ito, ang ilan ay tumilapon papalabas ng balkonahe. Ilang sandali lang, dumating si Leo, hingal na hingal at puno ng kaba dahil wala pa ring senadorias mula sa prinsipe. Pero nang makita niya ang eksena, napamaang siya, mga dagwang maharlika, wasak na silid, at si Scarlett na nakatayo sa ibabaw ng tambak ng mga natalo. Napahawak si Leo sa ulo niya. Diyos ko, naging mass murderer na talaga siya. Sinabi ni Scarlett na pinigil niya ang sarili kaya wala namang patay, pero napansin nila agad si Seeger na nahihirapang labanan si Donovan. Nagkakagulo na ang mga bisita at maraming tumatakbo palabas, nag-aalala si Leo na baka makatakas ang ilan. Sang-ayon si Julius at inutusan na dapat na ngayong ipatawag ang mga kabalyero. Pero pinaalalahanan siya ni Scarlett na hindi pa niya nabibigyan ng tama si Godwin. Tumayo si Julius at iniutos kay Leo na sundan ng Prime Minister, sinabi niya na siya lang ang may karapatan na latigin si Godwin nang walang pakialam. Nagulat si Leo at nagtatanong kung ano ang nangyayari, ipinaliwanag ni Julius na nagpalitan sila ng panunumpa at kailangan niyang tuparin iyon. Naisip ni Leo na nagpapakasal na siguro sina Julius at Scarlett kaya napaluhan na halos sa tuwa, hindi man lang maintindihan ni Scarlett kung bakit labis ang drama. Napagtanto ni Julius na medyo bobo silang lahat sa pagbasa ng sitwasyon pero pinigilan niya ang sarili at nagbigay ng senadorya sa mga kabalyero. Mabilis na bumawi si Leo mula sa eksaherasyon at ginamit ang kanyang espesyal na kakayahan, clairvoyance, para aiskan ang buong mansyon. Nakita niya si Godwin at ang anak nito na papunta sa bubungan, nag-hover pa ang isang dragon sa itaas. Tama ang hinala ko, may kaugnayan si Godwin sa mga Dragon Rider ng Vanquish Empire, ang sabi ni Julius. Kailangan nilang magmadali pero nasa basement sila at may 5 palapag na kailangan akyatin. May solusyon si Scarlett, inalis niya ang sapatos, inutusan si Leo na palayain si Nenoka at ang ibang mga alipin, saka inactivate ang kapangyarihang acceleration. Sa isang talon, tinawid niya ang hagdanan, tumalon siya sa mga pader, sinira ang isang bintana, at umakyat ng diretso hanggang sa bubungan. Malaki ang pinsalang idinulot ng biglaang paggamit ng kapangyarihan sa katawan niya, pero nasa paningin niya na ang dragon at si Godwin at hindi niya babayan makatakas ang matandang bulok. Dumating sa bubungan sina Godwin at ang anak niya at sininsin ang Dragon Rider. Iniinsulto nila ang Rider, sinasabing ibaba ka mula sa dragon at lumaban ng patas. Pero nagalit ang Rider. Tinawag nilang mababang mga tao ang mga maharlika at inutusan ng dragon na wasakin sila. Humataw ang buntot ng dragon para itaboy ang dalawa. Biglang bumaba mula sa langit si Scarlett na parang Bull-Edo at hamarang sa buntot ng dragon. Sinasabi niya sa Rider na hindi niya papayag ang saktan ng mga punchang bag niya. Nilagay na ni Scarlett sa ilalim ng kanyang mga paa ang anak ni Godwin na winasak niya ng walang awa at malamig na sinabi, ikaw na ang susunod. Biglang tumalon pababa ang Dragon Rider, humarap kay Scarlett at nagulat siya nang sabihin nitong hindi niya inasahan na may tatayo para harangin ang buntot ng dragon gamit lang ang isang kamay. Yumuko siya sa harap ni Scarlett, inalis ang kanyang hood at malumanay ngunit seryoso, sinabi na nahulog siya sa kanya at nagtanong kung papayag siyang pakasalan siya.
Namangha ang lahat sa paligid pero mariing tinanggihan ni Scarlett ang alok at isang suntok ang ipinadala niya upang itaboy ito. Sinubukang gantihan ng dragon ang kanyang amo sa pamamagitan ng pag-atake kay Scarlett pero mabilis siyang humawak sa bibig ng dragon at ipinilit itong matulog sa lupa. Samantala, nakatayo na muli ang Dragon Rider. Nakita niyang natalo na siya at ang kanyang dragon, kaya lalo siyang naakit kay Scarlett at muli niyang inihain ng panukala sa kanya. Ngunit mariing sinuntok ni Scarlett ang kanyang tiyan para alisin ang hininga niya. Patuloy pa rin ang redhead sa paghanga sa kanya, nagpapatuloy sa pagbibida kung gaano siya kaganda, kalakas, at kagalang-galang. Tumalon si Scarlett at pinabagsak siya, iniisip na sapat na iyon para mapahupa ang lalaking ito. Ngunit bumangon siya muli, at kahit mahina pa sa sarili, patuloy pa rin niyang sinasabi kay Scarlett na pakasalan siya dahil wala pa siyang nakitang babae na ganito kalakas. Pinigilan siya ni Scarlett. Tumigil ka sa pagpapalo ko. Alam kong ikaw si Elflame, unang prinsipe ng Vanquish Empire na dumating dito para patayin ang walang kakayahang si Godwyn. Nagulat si Godwyn at kinumpirma ni Elflame ang sinabi ni Scarlett. Dumating ako para patayin si Godwyn at ang kanyang mga kasabwat. Ang mga traidor na tulad nila ang pinakamalaking banta sa kapayapaan ng dalawang bansa, ang ani niya. Ipinutok ni Elflame ang kanyang sibat kay Godwyn, ngunit pinutol ni Scarlett ito gamit ang isang sipa. Sabay utos, lumayo ka. Lumapit ang prinsipe at hinawakan ng kanyang paa at napansin ni Scarlett na nagpanggap lang siyang mahina, malakas pa rin ang katawan niya. Tiwala ka ba sa lakas mo? Tanong ni Scarlett. Opo, sagot ni Elflame, may basbas ako na ginagawang matigas ang aking katawan na parang bakal. Hindi ako matatalo sa mga pisikal na atake. Ang mga suntok mo ay hindi makakaapekto sa akin, hayaan mo na akong tapusin si Godwyn. Ngunit tumanggi si Scarlett. May alam siyang paraan para talunin siya. Bigla niyang hinawakan ang ulo ni Elflame. Akala ng prinsipe, pupunta siya para sa halik pero sa halip, itinulak niya pababa ang ulo nito at sinuntok ng buong lakas kahit ilang suntok ang natanggap niya sa tuhod sa mukha. Nagpanggap si Elflame na maayos lang, pero nang bumangon, nagsimulang lumabo ang kanyang paningin dahil sa concussion mula sa mga sipa ni Scarlett. Nawalan siya ng balanse, pero hindi nawalan ng determinasyon. Muli niyang inanyayahan si Scarlett na sumama sa kanya, sinasabing hindi bagay sa kanya ang kahariang puno ng mahihina. Ngunit nagsawa na si Scarlett sa walang katapusang paghahabol at basta hinawakan ng kwelyo ni Elflame, inactivate ang kanyang kapangyarihan, at tinapon siya pabalik sa kanyang kaharian sa Vanquish Empire. Matapos ang lahat, tuluyan ng tumutok si Scarlett kay Godwyn na halos basang-basa na sa takot. Humingi ito ng paumanhin sa pagtatangkang patayin siya at sa paggamit kay Taran para sirain ang engagement niya kay Kyle. Napatingin si Scarlett sa huling bahagi at tanong, tinulungan mo ba si Taran na lumapit kay Kyle? Kung tinulungan niya si Taran na humamak sa kanya sa harap ng lahat, mariing sinabi ni Scarlett na babayaran niya ito. Napapailing si Godwyn at paliwanag, sumunod lang ako sa plano ni Taran. Ngunit hindi pa rin natatapos ang palaisipan para kay Scarlett. Nakita ni Godwyn ang pagkakataong makatakas at nag-alok ng impormasyon kung palalayain siya. Sinimulang sabihin na si Taran ay hindi pangkaraniwang babae, dinala siya ng Diyosa mula sa ibang mundo. Sandali, natigilan si Scarlett sa bagong impormasyon pero hindi niya matanggap agad, iniisip niyang natakot lang si Godwyn at puro kalokohan ang sinasabi para protektahan ang sarili. Hindi niya matanggap na ang babae ay mula sa ibang mundo, kaya't desidido siyang bigyan ng karampatang parusa ang Prime Minister. Sinubukan pa ring makipagnegosasyon si Godwyn, inaalok ang kahit anong gusto ni Scarlett. Sandali siyang nag-isip, saka sinabi, kailangan ko ng isang human punching bag, may tusong mata, matulis na ilong, at makapal na damit. Napangiti si Scarlett, alam na niya ang tinutukoy nito. Ginamit niya ang kapangyarihan ni Krenoa upang pabagalin ang oras sa paligid ng 100 beses habang siya lang ang makagalaw ng normal. Sunod-sunod niyang sinuntok si Godwyn para sa mga taong pinagsamantalahan at ipinagbili bilang alipin para sa sirang buhay ni Nenoka, para sa pagtatangkang patayin siya, at syempre, para lang masiyahan sa pagpapalupok ng kanyang galit. Nang matapos ang huling suntok, nag-expire ang time magic at tinanggap ni Godwyn ang lahat ng pinsala ng sabay-sabay. Magalang na yumuko si Scarlett habang lumipad si Godwyn palayo. Ngunit dali-dali siyang bumagsak sa kanyang tuhod, sobra ang ginamit niyang kapangyarihan ni Krenoa. Unti-unting naging itim ang dulo ng kanyang buhok at dumyugo ang kanyang mga kamay. Nag-alala siya na baka madismaya ang kanyang kapatid. Nang mawalan siya ng balanse, dumating si Julius at niyakap siya. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para pagalingin si Scarlett at natutuwang sabi, hindi ko akalaing makakakita ako ng tao na lumalaban ng ganito kung hindi ko kilala ka mismo. Di nagtagal, dumating si Leo at ang iba pa, nagtanong kung maayos si Scarlett at nagtanong din kung nasaan na si Godwyn. Sagot ni Scarlett, dumaan siya sa pader kanina.
Ngunit mali ang hula ni Scarlett, hindi pa tapos si Godwin. Nakayuko na siya at muling nakatayo. Bumaba siya mula sa pader at kinuha ang baril na ibinigay ni Taran para patamaan si Scarlett. Ngunit tumayo si Julius sa harap niya at hinarang ang bala gamit ang katawan niya. Napanganga ang lahat sa pangyayaring iyon, pero natutuwa si Godwin, sa wakas, naalis niya ang isang sagabal sa kanyang landas. Nag-init ang dugo ni Scarlett at agad niyang tinutukan si Godwin. Isang malakas na suntok at itinumban niya ito sa lupa, malinaw na galit at hindi na papayag sa anumang palusot. Sinabi ni Godwin kay Scarlett na hindi siya masasaktan ng mga suntok niya dahil may regalo siya mula sa Diyos ang Pomea na nagpoprotekta sa kanya laban sa anumang pinsala. Ngunit nagkamali ang matanda, ipinakita niya ito kay Scarlett at agad niya itong inagaw bago durugin ang ilong ni Godwin. Malupit niyang sinabi, hindi ka mapapatawad sa kasalanang pinatay mo si Julius. Magpasensya ka na lang sa kanya sa kabilang buhay. At sa buong lakas niya, sinuntok niya si Godwin at itinapon palabas. Ngayon, napatupad ko na ang katarungan para kay Julius. Bantayan ninyo kami mula sa langit, sabi niya. Umuubo si Julius at tumugon, hindi pa ako patay. Nailigtas ako ng healing magic ni Leo. Tinatanong niya si Scarlett kung nadismaya siya na buhay pa siya at sagot niya, natutuwa ako na maayos ka. Pagkalipas ng ilang sandali, naaresto na ang lahat ng Maharlika. Si Godwin, bagamat nabangga ng buong lakas ni Scarlett, buhay pa rin. Samantala, nagpapahinga si Scarlett sa kanyang karwahe, kontento dahil napatumba niya ang kanyang target. Sa Vanquish Empire, si Prince Al ay natigil sa isang puno. Dumating ang kanyang kaibigan para iligtas siya, sinipa niya ang puno at nahulog si Al sa lupa. Pagkatapos ay tinulungan siyang makalakad patungo sa kanyang dragon. Nagrereklamo si Al na baka nabasag ang lahat ng buto niya, pero tinawanan siya ng kaibigan, sinasabing walang silbi ang reklamo dahil siya ang may pinakamalakas na katawan sa buong planeta. Ibinunyag ni Al na tinapon siya mula sa ibang bansa at kinailangang gamitin lahat ng kanyang blessing para mabuhay. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa dragon at lumipad pa uwi. Sa daan, tinanong ng blonde na kaibigan si Al kung nag-enjoy ba siya sa laruan niya, pero iniisip ni Al si Scarlett. Mas nag-enjoy ako sa laro kay Scarlett kaysa sa inaasahan ko at gusto ko siyang makita muli, sabi niya sa sarili. Sa kaharian, kumalat ang balita tungkol sa pagtigil ni Scarlett sa slave auction, tinagurian siyang tagapagligtas ng kaharian. Dumating ang press sa Royal Academy para kausapin ang kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang hilig at mga alagang hayop. Habang iniisip ng iba kung si Scarlett ba ay may cute na fluffy na pusa o eleganteng aso, ang pinakabagong alaga niya ay ang dragon na si Rex na iniwan ni Al. Habang sinasanay ni Scarlett ang dragon, nanonood si Nenoka mula sa malayo, halatang naiinggit. Dumating ang kanyang butler at sinabi na naipamahagi niya ang item na nilikha ni Scarlett sa lahat ng mga ngalakal sa bayan. Hindi siya sigurado kung mabenta ito ng maayos dahil kakaiba ito, pero kampante si Scarlett na bibili ng marami si Julius. Itinuro ng butler na naiinggit si Nenoka sa bagong alaga, kaya tinawag siya ni Scarlett upang makipaglaro rin. Masaya, nag-transform si Nenoka bilang tuta at tumakbo patungo sa kanya, ngunit dumating ang mga katulong upang dalhin siya dahil kailangan silang maghanda para sa mga darating na bisita. Samantala, bumisita si Taran sa kulungan, ngunit hinadlangan siya ng mga bantay. Ginamit niya ang kanyang mahika upang manipulahin ang isip ng mga ito, at pinayagan siyang makapasok. Habang naglalakad, iniisip niya ang kanyang pangarap, magkaroon ng pinakakaibigang fairy tale ending. Gusto niyang umibig sa isang prinsipe at malampasan ng maraming pagsubok kasama siya upang makamit ang kanyang masayang wakas. Lahat ng ginagawa ni Taran ay para sa kanyang masayang wakas. Ngayon, bumisita siya kay Godwin para sa parehong dahilan. Natutuwa si Godwin na makita siya at humihiling na palayain siya. Sinasabi na gagawin niya ang lahat upang maglingkod sa Diyos ang Pomina. Ngumiti si Taran at sinabi na nagpapasalamat siya sa kanya dahil pinigilan niya ang ibang relihiyon sa rehiyon para maging pangunahing relihiyon ng communism sa bansa. Sabi ni Godwin, kaya pa niyang gumawa ng higit kung palalayain siya. Ngunit sinabi ni Taran na may regalo siya mula kay Diyos ang Pomina. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang manipulahin ang isip ni Godwin at iniwan ang isang bote ng lason sa sahig. Ganap nang nakontrol ni Taran si Godwin at ininom niya ang lason. Lumakad si Taran palayo, nagpapasalamat sa kanya sa pagganap ng kanyang papel sa kwento, ngunit hindi na niya kailangan si Godwin. Umabot sa balita ang pagkamatay ni Godwin kay Julius at sa iba, ngunit mahirap paniwalaan na isang matibay na tao tulad niya ay papatay sa sarili. Napansin rin ni Leo ang kainahinala nito dahil wala silang makitang bakas tungkol kay Taran, kahit na ayon sa ulat ni Scarlett, isa siya sa mga pangunahing kasabwat. Dumating si Nenoka na may dalang ilang lumang files na hiniling ni Leo.
Habang sinusuri nila ito, naging interesado si Julius sa babaeng si Teren na kaya pang kontrolin ng Prime Minister. Nakakita siya ng tala tungkol sa relihiyon na Pamonism at napalingon si Nenoka. Ipinaliwanag ni Julius na may iba't ibang relihiyon sa kaharian at ang Pamonism ay isa sa mga pangunahing relihiyon. Dagdag ni Leo, sumikat ito kamakailan at ginawa pang opisyal na relihiyon ng kaharian. Sinasamba nito si Palina, diyosa ng kagandahan at pag-ibig, at pinamumunuan ng isang mayabang at ganid na mga ngalakal. Naiintindihan ni Nenoka kung paano konektado ito kay Godwin dahil siya ay taong nakikipagkasundo sa bawat tiwaling tao na nakilala niya. Ngunit binanggit ni Seeger ang isa pang malaking relihiyon na umiiral mula pa sa simula ng kaharian, ang Dianism, na sumasamba kay Saint Diana. Isang babae na may kapangyarihang mag-exercise. Ayon kay Leo, kahit hindi ito opisyal na relihiyon, karamihan sa mga tao ay naniniwala sa Dianism. At kung tatanungin ng karaniwang mamamayan, marami ang saysabing karapat-dapat itong pamagat. Naisip ni Sigard na malapit na ang opisyal na pilgrimage festival ng Dianism, at iniwan ito kay Leo dahil ayaw nang makialam ni Julius. Bigla niyang naitanong si Scarlett at tinanong kay Leo kung kumusta siya. Sagot ni Leo, ayos naman siya. Kahapon lang, lumabas siya para manghuli ng pagkain para sa kanyang dragon. Tumawa si Julius at sabi, tunay na kahanga-hanga at kakaiba ang babaeng ito. Naisip ni Julius na hindi siya magsasawa kung kasama niya si Scarlett at nagtataka kung dapat ba talaga niyang hilingin ang kamay nito. Tumutok si Leo sa kanya at masayang sabi, tigilan mo na ang biro, nagpalitan na kayo ng panunumpa. Namangha sina Nenoka at Sigard at ipinaliwanag ni Leo na nagkasundo na sina Julius at Scarlett na ialay ang kanilang buhay sa isa't isa, ngunit ito'y isa pang top secret sa ngayon. Patuloy siyang ipinagmamalaki kung gaano swerte ang kanyang kapatid na babae, at umaasa si Julius na balang araw, mauunawaan din niya ang katotohanan sa sarili niya. Samantala, nagpa siya si Julius na bumisita sa kanyang minamahal. Ilang araw ang lumipas, ganap nang natutong kontrolin ni Scarlett ang dragon at mahusay na nakasakay sa likod nito. Dumating ang kanyang mga kaibigan mula sa academy sa kanyang bahay, at pagdating nila sa gate, nakita nila ang dragon na lumilipad palapit sa kanila. Hindi nila nakita si Scarlett na nakasakay, at hindi rin nila pinansin ang paliwanag ng butler na hindi delikado ang dragon. Agad nila itong inatake, pero sa kabila ng tama, ligtas pa rin si Scarlett. Habang nagkakape sila, nalaman ni Scarlett na inakala ng kanyang mga kaibigan na kaaway ang dragon. Ipinagmamalaki nilang sinabi ito dahil ang mga sundalo mula sa kaaway na kaharian ay sumasakay sa dragon, at gusto nilang talunin ang isa kagaya ng nakita nila. Bahagya namang natuwa si Scarlett dahil kahit matagal na siyang hindi nakikita, pareho pa rin sila. Nagsimula ang mga babae sa pagtatalo kung sino ang boss sa girls' dorm nang wala si Scarlett. Pagkatapos, hinihikayat nila siya na gumaling na at bumalik sa academy dahil malapit na ang graduation, at ayaw nilang magtapos nang wala siya. Sabi ng purple-haired girl, gusto niyang magtapos agad at magpakasal sa isang mabuting lalaki. Narinig ni Scarlett na marami na siyang manliligaw, pero sagot niya, wala sa kanila ang seryoso. Gusto ko ng lalaking handang isugal ang buhay niya para sa akin. Bagamat natuwa si Scarlett sa pangarap ng kaibigan, naalala rin niya kung paano isinalba siya ni Julius at hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya sa bagay na iyon. Tinatanong siya ng mga kaibigan kung may plano na ba siyang pakasalan. Wala siyang sagot, ngunit naialis ang presyon nang pumasok si Nenoka sa kanyang silid. Sinabi niya na abala siya at makikipaglaro sa kanya mamaya. Ngunit sinabi ni Nenoka na hindi siya para maglaro, may bisita siya. Ang bisita ay walang iba kundi si Julius. Namangha ang mga babae sa kanyang pagdating. Bumangon sila at magalang na binati siya. Tinanong ni Julius kung nakakaistorbo ba siya, at sinabi ni Scarlett na nasa Syra ang kanyang tea time kasama ang mga kaibigan, pero mas masaya ang mga babae na isuko ang tea time para sa kumpanya ng prinsipe. Humiling siya kung maaari ba niyang makausap si Scarlett ng pribado. Hindi nagustuhan ni Scarlett ang paraan ng pagsasabi niya, ngunit hindi ito alintana ni Julius, lumapit siya at hinawakan ang kamay niya. Sabay sabi na may nais siyang pag-usapan ng pribado. Napatingin ng bibig si mga babae sa eksenang iyon at sabi, borrow her for as long as you want. Si Scarlett, sa kabila ng sitwasyon, ay nakaramdam ng pagtataksil na parang si Caesar nang saksakin siya ni Brutus. Dinala ni Julius si Scarlett palabas at tinanong kung narinig na niya na namatay si Godwin habang nakakulong. Tumango si Scarlett at dagdag ni Julius na inimbestigahan niya si Taran ayon sa ulat ni Scarlett, pero walang alam si Kyle tungkol sa kanya. Wala silang bakas o lead tungkol kay Taran, kaya tuluyan ng huminto ang investigasyon. Naiintindihan na ni Scarlett kung bakit gusto ni Julius na mag-usap ng pribado, hindi nila pwedeng pag-usapan ito sa harap ng kanyang mga kaibigan. Napansin ni Julius ang reaksyon niya at tinanong kung may iba siyang gustong pag-usapan. Sagot ni Scarlett na wala.
at tinanong kung may iba pa siyang gustong sabihin. Sabi ni Julius na hindi pa normal ang kulay ng buhok niya at kinumpirma ni Scarlett na balak niyang pumunta sa hot spring upang makapagpahinga, pisikal at mental. Sabi ni Julius na magandang ideya yon dahil siya ay mahalagang asset ng kaharian at dapat gawin niya ang lahat para manatiling nasa pinakamagandang kondisyon. Dagdag niya, ayaw niyang mawala siya dahil sa maliit na bagay at tumugon si Scarlett na ganun din ang pakiramdam niya para sa kanya. Nagulat si Julius at sinabi ni Scarlett na huwag siyang gumawa ng mga pabigla-biglang bagay gaya ng pagsasakripisyo para sa kanya. Sabi niya na natutuwa siya na pinahahalagahan ng royal family ang kanyang blessing, pero kung may mangyari sa magiging hari dahil sa kanya, hindi niya mapapatawad ang sarili. Bigla siyang pinigilan ni Julius at tinanong kung pwede ba niyang pitasin ang mga rosas roon at pumayag si Scarlett. Habang pumipitas si Julius, naalala niya kay Scarlett ang pagkakataon noong magkasama sila sa market. Sabi niya, noon pa man, nag-disguise ang kanyang mga magulang bilang karaniwang tao para maranasan ang market at nagulat si Scarlett dahil seryoso silang tingnan sa labas. Sabi ni Julius, seryoso at mahigpit lang sila sa labas pero sa pribado, romantiko sila. Ibinigay ng kanyang ama, ang hari, ang libu-libong regalo sa kanyang ina para makuha ang atensyon nito pero naiinip lang siya sa mga iyon. Ngunit isang regalo lang ang nagpabighani sa kanyang ina at sinabi niyang oo sa pag-aasawa sa ama. Ang regalo ay isang crown na gawa sa mga rosas na ginawa niya mismo. Ngayon, ginagawa rin ni Julius iyon kay Scarlett. Inilagay niya ang crown ng rosas sa ulo ni Scarlett at sinabi na kailangan niya siya. Sabi niya, sa kanya, makulay at puno ng magagandang bagay ang mundo niya. Pero kung wala siya, kulay abo at walang lasa ang lahat. Mahinahon niyang hinawakan ng mukha ni Scarlett, sinabi na ninakaw niya ang kanyang puso at tumalon ang dibdib ni Scarlett sa emosyon. Nanghihina ang galit na galit si Scarlett ngayon pero umalis na lang si Julius na parang walang pakialam, sinasabi na hindi niya naisip na mahilig din pala siya sa mga romantikong pantasya gaya ng ibang kababaihan ng kanyang edad. Dagdag pa niya, muntik na niyang nakalimutan na tao lamang siya matapos makita siyang palaging bumubugbog ng mga nobel. At hindi niya aakalain na gusto niya ng romantikong confession. Hindi sumagot si Scarlett bagkus isinusuot niya ang kanyang knuckle gloves at tinanong si Julius kung pwede na ba niyang bugbugin siya.